Walang awa ang buhos ng ulan sa bubong na yero ng maliit na barong-barong sa isang sulok ng tondo. Ang bawat patak ay parang malakas na kalabog ng martilyo, isang paulit-ulit na paalala ng unos sa labas at ng unos na nagaganap sa loob ng dibdib ni Lina. Sa loob ng kwartong masikip ang amoy ng basang lupa ay humahalo sa umuusok na amoy ng nilulutong lugaw. Iyon na lang ang kaya niyang ihanda para sa kanyang 2 taong gulang na kambal, sina Leo at Lia. Nakatayo si Lina sa harap ng gasgas na kaldero, hawak ang isang lumang sandok na kahoy. Nanginginig ang kanyang mga braso habang hinahalo ang malabnaw na lugaw. Ilang araw na siyang nakakaramdam ng panghihina ng lagnat na pabalik-balik at ng ubong tila pumupunit sa kanyang baga. Ngunit isinasantabi niya ang lahat ng yon. Kailangan niyang maging malakas para sa kanila. Konting tiis na lang mga anak bulong niya sa sarili. Ang kanyang tinig ay garalgal at halos hindi marinig sa gitna ng ingay ng ulan. Malapit nang maluto ang pagkain niyo. Sa isang lumang banig sa sahig, naglalaro ang kanyang kambal. Si Leo, na may seryosong mukha tulad ng kanyang yumaong ama, ay sinusubukang ayusin ang isang sirang laruang kotse. Si Lia naman, na may mga matang kumikinang sa tuwa, ay masayang pinapalakpak ang kanyang maliliit na kamay, kontento na sa tunog na nililikha nito. Ang kanilang mga tawa, kahit inosente, ay may dalang kirot sa puso ni Lina. Isang kirot ng gutom, hindi lang sa pagkain, kundi sa isang buhay na mas maginhawa, isang buhay na pilit niyang ibinibigay sa kanila araw-araw. Nanay, gutom na, sabi ni Leo, tumitingala sa kanya ang mga matay puno ng pag-asa. Pinilit ni Lina ang isang ngiti, kahit na pakiramdam niya'y babagsak na siya. Opo, anak. Sandali na lang, ha? Ngunit habang sinasabi niya iyon, isang matalim na kirot ang biglang sumaksak sa kanyang dibdib, mas matindi kaysa dati. Napahawak siya sa gilid ng maliit na mesa, napakapit ng mahigpit para hindi matumba. Ang kanyang paghinga ay naging mababaw at mabilis. Ang paningin niya'y biglang nanlabo at ang imahe ng kanyang mga anak ay nagsimulang umikot. Hindi ngayon. Pakiusap, wag ngayon. Sigaw ng kanyang isip. Pero ang katawan niya ay may sarili ng desisyon. Tila may libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang baga sa bawat paghinga. Ang init ng lagnat ay bumabalot sa kanyang buong katawan, ngunit ang kanyang mga kamay at paa ay nanlalamig. Nanay, narinig niya ang boses ni Lia, may bahid na ng pag-aalala. Sinubukan niyang lumingon, sinubukang sabihing ayos lang siya, ngunit walang salitang lumabas sa kanyang mga labi. Ang tanging nagawa niya ay bumulong ng isang pangalan, Marco. Ang pangalan ng kanyang asawang pumanaw, isang dasal na walang kasagutan. Ang lakas na kanina pa niya pinipiga mula sa kanyang katawan ay tuluyan nang nawala. Binitawan niya ang mesa. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay. Sa huling sandali ng kanyang kamalayan, nakita niya ang takot sa mga mata ng kanyang mga anak. Pagkatapos kadiliman, bumagsak si Lina na parang isang punong walang ugat sa malamig na sementadong sahig. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa maliit na silid, mas malakas pa sa dagundong ng ulan sa labas. Napatigil ang kambal. Ang laruang hawak ni Leo ay nahulog mula sa kanyang kamay. Ang palakpak ni Lia ay natigil. Ilang segundo silang nakatitig lang sa kanilang ina na hindi gumagalaw ang mukha'y nakasubsob sa sahig. Nanay, tawag ni Leo, ang boses ay nanginginig. Gumapang siya palapit, tinatapik-tapik ang pisngi ni Lina. Nanay, gising. Gising po. Nang hindi sumagot ang kanilang ina, ang pagkalito sa mukha ng mga bata ay napalitan ng purong takot. At pagkatapos ay dumating ang mga iyak. Unang humagulgol si Lia, isang matinis at nakakabinging iyak na puno ng sindak, nanay, nanay. Sumunod si Leo, ang kanyang mga hikbi ay mas tahimik ngunit mas malalim habang niyuyugyug niya ang balikat ng kanyang ina. Nanay, wag po, gisigising.
Ngunit si Lina ay nanatiling hindi gumagalaw ang kanyang paghinga ay halos hindi na maramdaman. Ang mga iyak ng kambal ay nagmistulang isang malungkot na awit sa loob ng barong-barong. Sa gitna ng kanyang pagtangis, napansin ni Leah ang isang bagay na kumikinang sa ibabaw ng isang maliit na bangkito sa tabi ng higaan. Ang luma at gasgas na Nokia phone ng kanilang ina. Sa isang kilos na dala ng purong desperasyon na hindi niya naiintindihan, gumapang si Leah patungo rito. Kinuha niya ang telepono gamit ang kanyang nanginginig na maliliit na kamay. Ang malamig na plastik ay tila isang kakaibang laruan sa kanyang palad. Hindi niya alam kung para saan yon, pero nakikita niyang madalas itong hawakan ng kanyang ina. Sinimulan niyang pindutin ang mga numero nang walang direksyon ng kanyang mga daliri. Basta na lang dumadapo sa kung saan. Isang pindot, 2, 3. Biglang umilaw ang screen ng telepono. Naglabas ng malamig na asul na liwanag sa madilim na silid. Isang numero ang nabuo sa screen. At pagkatapos sa isa pang aksidenteng pagpindot, isang mahinang tunog. Ang narinig mula sa speaker, isang dialing tone. Hindi alam ni Leo o ni Leah kung ano ang kanilang nagawa. Ang alam lang nila ay bumagsak ang kanilang nanay at sila'y takot na takot. Ngunit ang tadhana sa kanyang mahiwagang paraan ay kumilos na. Isang sinulid na hindi nakikita ang biglang umabot mula sa kaawa-awang barong-barong sa Tondo, tumawid sa maulang kalangitan ng Maynila, patungo sa isang lugar na hindi kayang abutin ng kanilang musmos na imahinasyon. Sa kabilang dulo ng linya sa isang mundong gawa sa salamin at bakal, sa gitna ng katahimikang nababalot ng karangyaan, isang tawag, ang malapit ng sagutin isang tawag, nababago sa lahat. Ang ulan na walang habas na bumabayo sa bubong ng barong-barong sa Tondo ay siya ring ulan na marang dumadampi sa makakapal na salamin ng isang penthouse sa Bonifacio Global City. Ngunit dito ang tunog nito ay hindi ingay ng panganib, kundi isang mahinang himig na nagbibigay diin lamang sa nakabibinging katahimikan sa loob. Nakatayo si Marco De Luca sa harap ng floor-to-ceiling na bintana, hawak ang isang kopita ng mamahaling alak na hindi man lang niya tinitikman. Mula sa ika-40 palapag, ang mga ilaw ng syudad ay parang mga bituing nagkalat sa basang lupa. Sa labas ang mundo ay abala at puno ng buhay. Ngunit para kay Marco ang lahat ng yon ay isang malayong tanawin, isang pelikulang pinapanood niya pero hindi siya bahagi. 3 taon na ngayon. 3 taon mula nang ang kaparehong ulan na ito ang naging saksi sa pagkawala ng lahat ng mahalaga sa kanya. Ang matamis ng ngiti ng kanyang asawang si Isabela, ang pangarap ng kanilang panganay na hindi na nasilayan ang mundo. Isang malingliko sa madulas na kalsada, isang pag-aararo ng truck, at sa isang iglap ang kanyang mundo ay gumuho. Iniwan siyang buhay, ngunit may kaluluwang matagal nang namatay. Ang kanyang tagumpay ang De Luca Tech, isa sa pinakamabilis lumagong kumpanya sa Asia, ay naging kanyang kanlungan at kulungan. Ibinaon niya ang sarili sa trabaho, sa mga numero, at algorithms sa walang katapusang mga pagpupulong. Lahat para takasan ang katahimikang nagpapaalala sa kanya ng mga halakhak na hindi na niya muling maririnig. Sir Marco, isang mahinang boses ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Si Sofia, ang kanyang tapat na executive assistant, ay nakatayo sa may pintuan ng kanyang opisina, may dalang folder. Nandito na po ang quarterly reports, sabi nito, maingat sa bawat salita. Alam ni Sofia ang araw na ito. Siya lang ang nakakaalam. Hindi lumingon si Marco. Iwan mo na lang dyan, malamig niyang tugon. Ang mga matay nakapako pa rin sa tanawin sa labas. Tumango si Sofia at tahimik na inilapag ang folder sa malawak na lamesang gawa sa mahogany. Bago siya umalis, nag-aalangan siyang nagsalita. Sir, kung kailangan niyo po ng kausap. I'm fine, Sofia. You may go, putol ni Marco. Ang boses ay walang emosyon. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Sofia bago tuluyang lumabas.
Naiwan muli si Marco sa kanyang malawak at tahimik na kaharian. Inilapag niya ang kopita at naupo sa kanyang silyang gawa sa mamahaling katad. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, umaasang sa pagdilat niya'y ibang araw na ibang alaala. At sa sandaling iyon, umalingaw-ngaw ang isang tunog. Ang kanyang personal na telepono. Kumunot ang noo ni Marco. Isang hindi rehistradong numero ang nasa screen. Malamang ay isa na namang sales call o scammer na nakalusot sa kanyang security. Hahayaan na sana niya itong mag-ring hanggang sa mamatay, ngunit may kung anong nag-udyok sa kanya na sagutin ito. Marahil ay dahil sa pagnanais na may ibang ingay na bumasag sa katahimikan. "Hello, this is Marco De Luca." Speaking formal niyang sabi, handa nang ibaba ang tawag anumang oras. Katahimikan. Walang sumasagot sa kabilang linya. Nainis siya. Hello pag-uulit niya mas may diin. Ibababa na sana niya ang telepono nang marinig niya ito. Hindi isang boses, kundi isang iyak. Isang matinis, nakakadurog pusong iyak ng isang bata. "Uwa, nanay? Nanay gising." Napatigil si Marco. Ang lahat ng dugo sa kanyang katawan ay tila umakyat sa kanyang ulo. Hindi iyon ordinaryong pag-iyak ng isang batang nagmamaktol. Iyon ay iyak ng purong takot. "Sino to bata na saan ka?" mabilis niyang tanong. Ang kanyang katawan ay biglang umayos ng upo alerto. Sa kabilang linya narinig niya ang isa pang boses ng bata humihikbi. "Nanay, tumba, di tayo." Ang mga salitang putol-putol ay parang mga punyal na sumaksak sa puso ni Marco. Nanay tumba. Nanay fell. Biglang bumalik ang lahat. Ang imahe ng duguan niyang asawa. Ang sirena ng ambulansya. Ang walang katapusang paghihintay sa ospital. Ang pakiramdam ng kawalan ng magawa. "Makinig ka bata. Nasaan kayo? Sabihin mo sa akin kung nasaan ka." Sabi ni Marco, ang kanyang boses ay nagiging mahinahon ngunit may bigat ng awtoridad. Ngunit ang tanging sagot na nakuha niya ay mas malakas na iyak. Mga hagulgol ng dalawang batang hindi pa kayang ipaliwanag ang kanilang sinasapit. Sa likod ng kanilang mga iyak, may naririnig siyang mahinang tunog, ang dagundong ng ulan sa yero, isang tunog na napakapamilyar sa kanya ngunit ngayon ay may dalang ibang kahulugan. Hindi na siya nag-isip pa. Tumayo siya at pinindot ang intercom sa kanyang mesa. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit nag-uutos. "Sofia, bumalik ka dito." Ngayon din, wala pang 10 segundo bumukas ang pinto. At humahangos na pumasok si Sofia. "Yes sir, I need our best tech people." Now sabi ni Marco, hindi inaalis ang telepono sa kanyang tainga. "May tawag ako mula sa mga bata. Something is terribly wrong. I need you to trace this call's location. Life or death." Nanlaki ang mga mata ni Sofia sa pagkabigla ngunit hindi siya nagtanong. Tumango siya at mabilis na nag-dial sa internal line. Ilang minuto ang lumipas na tila isang oras. Si Marco ay paikot-ikot sa kanyang opisina. Ang panga ay naninigas habang pinapakinggan ang hindi tumitigil na pag-iyak sa kabilang linya. "Sir," sabi ng boses mula sa speakerphone sa lamesa ni Sofia. "Na-trace na namin. It's coming from a burner phone but we triangulated the signal." Ang lokasyon. Tondo, Manila. Isang compound malapit sa Estero de Vitas. Bago pa man matapos ang IT specialist, kinuha na ni Marco ang susi ng kanyang kotse at ang kanyang wallet. "Sir, anong simula ni Sofia? Tawagan mo ang emergency services. Ambulansya. Pulis. Sabihin mo papunta na ako doon," utos ni Marco habang mabilis na naglalakad palabas. "Sir, teka. Delikado doon. Hayaan na niyo na lang ang mga awtoridad ang pumunta." Habol ni Sofia puno ng pag-aalala. Huminto si Marco sa may pintuan at lumingon ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa isang determinasyong matagal nang hindi nakikita ni Sofia. "Sofia, narinig ko sila. Ako ang tinawagan nila. Kung hindi ako pupunta baka bukas, 2 ulila na ang mga batang yon." Hindi na nakasagot si Sofia. Sa isang iglap ang kanyang amo na malamig at walang buhay ay naglaho.
Sa kanyang harapan ngayon ay isang lalaking may misyon. Mabilis ang mga hakbang ni Marco palabas ng gusali. Ang tunog ng kanyang mamahaling sapatos ay umalingaw-ngaw sa malawak na lobby. Paglabas niya ang ulan ay malakas pa rin. Ang kanyang driver si Mang Tony ay nagulat sa biglaang paglabas niya. Tara na Mang Tony, sa tondo tayo. Bilis utos niya, ang boses ay matigas. Habang humaharurot ang itim na SUV palayo, sa makikinang na tore ng BGC papunta sa magulong puso ng Maynila, iisa lang ang tumatakbo sa isip ni Marco. Huwag kang bibitaw kung sino ka man. Parating na ako. Hindi niya alam na ang pagtawid niya mula sa kanyang mundo ng salamin patungo sa mundo ng yero at putik ay hindi lang isang misyon ng pagsagip. Ito rin ang unang hakbang sa pagsagip ng sarili niyang kaluluwa. Ang makintab na itim na SUV ni Marco ay parang isang itim na hiwa sa magulong tanawin ng Maynila. Ang marahang patak ng ulan sa BGC ay naging isang rumaragasang bagyo habang binabagtas nila ang kahabaan ng EDSA. Bawat busina ng diip, bawat singit ng motorsiklo at bawat pulang ilaw sa trapiko ay parang isang personal na kaaway ni Marco. Mas bibilisan pa Mang Tony, sabi niya, ang mga daliri mahigpit na nakakuyom sa kanyang tuhod. Ang telepono ay nasa kabilang kamay pa rin niya, naka-speaker mode na ngayon. Ang mga iyak sa kabilang linya ay humina na napapalitan ng mga hikbi at pagod na pag-ungol na mas lalong nagpabilis ng kabog sa kanyang dibdib. Ginagawa ko na po ang lahat. Sir, sagot ng driver, halata ang tensyon sa pagkakakapit sa manibela. Sa wakas, pagkatapos ng tila walang katapusang paglalakbay, lumiko sila mula sa malapad na kalsada patungo sa masikip at palikulikong mga eskinita ng tondo. Dito ang mundo ay biglang nag-iba. Ang matatayog na gusali ay napalitan ng mga barong-barong na dikit-dikit. Ang malinis na aspalto ay naging maputik na daan na may mga naglutangang basura. Ang hangin ay mabigat, puno ng amoy ng estero at ng pinaghalong hirap at pag-asa. Isang ambulansya na may umiilaw, ngunit walang tunog na sirena, ang nakahinto sa dulo ng isang partikular na eskinita, ang tanging palatandaan na nasa tamang lugar sila. Ilang mga residente na may mga payong at suot na tsinelas ang nag-uusyoso sa paligid. Bago pa man tuluyang huminto ang sasakyan, binuksan na ni Marco ang pinto. Hindi niya inalintana ang malakas na buhos ng ulan o ang putik na sumalubong sa kanyang libo-libong pisong sapatos na katad. Ang kanyang suot na mamahaling suit ay agad na nabasa. Saan sila? Saan ang mga bata, tanong niya sa isang paramedic na nagmamadaling bumaba ng ambulansya. Sir, kayo po ba yung tumawag? Doon daw po sa dilaw na pinto, turo ng lalaki. Nagmamadaling tinungo ni Marco ang itinurong direksyon. Sinusuong ang mga taong nag-uusisa. Ang bawat hakbang niya sa makipot at madilim na pasilyo ay parang isang paglalakbay sa ibang mundo. Sa dulo isang pinto, nakupas na ang pintura, ang bahagyang nakabukas. Mula sa loob, narinig niya ang pinakamatinding tunog sa lahat, ang tahimik na hikbi ng isang batang sumusuko na. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Ang tumambad sa kanya ay isang eksenang habambuhay na magmamarka sa kanyang alaala. Ang silid ay maliit at madilim, tanging isang mahinang bumbilya ang nagbibigay liwanag. Sa sahig sa tabi ng isang natumbang kaldero ng lugaw, na kumalat na nakahandusay ang isang babae. Payat, maputla at basang-basa ang buhok sa pawis. Walang malay. Sa tabi niya nakayakap ang dalawang maliliit na bata. Si Leo, umiiyak ng walang tunog, habang paulit-ulit na niyuyugyog ang braso ng kanyang ina. Si Leah naman, hawak pa rin ang lumang Nokia phone sa kanyang maliit na kamay. Nakasubsob ang mukha sa damit ng ina. Ang munting katawan ay nanginginig sa bawat hikbi. Sa isang saglit natigilan si Marco. Para siyang nanonood ng isang trahedya sa entablado. Ang kahirapan, ang kawalan ng pag-asa, ang dalisay na pagmamahal ng mga anak para sa kanilang ina. Dito sigaw niya sa mga paramedic na sumusunod sa kanya.
Agad na kumilos ang medical team. Pumasok sila dala ang isang stretcher. May pulso pa pero sobrang hina, sabi ng isa habang chinecheck ang leeg ni Lina. Kailangan na nating dalhin to sa ospital, agad-agad. Habang marahang inaangat ng mga paramedic si Lina at inililipat sa stretcher, lalong nagwala sa yakang kambal. Si Leah ay humawak ng mahigpit sa damit ng ina, ayaw bumitaw. Si Leo naman ay sumisigaw na nanay. Wag po iwan nanay. Ang puso ni Marco ay tila pinipiga. Lumuhod siya sa putikang sahig, hindi alintana ang mamahaling pantalon. Ang kanyang anyo matangkad, makisig at bihis na bihis ay isang malaking kontradiksyon sa lahat ng nasa paligid niya. Dahan-dahan niyang inabot ang mga bata. Mga anak, halika kayo, sabi niya. Ang kanyang boses ay malumanay at puno ng isang emosyong kahit siya ay nagulat na nararamdaman niya. Okay lang. Tutulungan natin si nanay. Sa una umiwas ang mga bata takot sa estranghero. Ngunit may kung anong nakita sila sa mga mata ni Marco, hindi awa kundi pangunawa. Dahan-dahan bumitaw si Leah sa damit ni Lina. Si Leo ay tumigil sa pagsigaw. Binuhat ni Marco ang dalawang bata, isa sa bawat braso. Agad silang yumakap sa kanya. Ang kanilang maliliit na katawan ay nanginginig, ang kanilang mga pisngi ay basa sa pinaghalong luha at sipon. Ipinatong nila ang kanilang mga ulo sa kanyang balikat. Ang kanilang maliliit na kamay ay kumapit ng mahigpit sa kwelyo ng kanyang nabasang damit na para bang siya na lang ang natitirang matatag na bagay sa kanilang gumuguhong mundo. Shh! You did good, bulong ni Marco sa tainga nila habang dinadala sila palabas ng madilim na silid. You were so brave. You saved your mommy. Habang isinasakay si Lina sa ambulansya, na natili si Marco sa labas, yakap-yakap ang kambal. Pinanood niya ang pagsara ng mga pinto, ang pag-ikot ng mga ilaw, at ang mabilis na pag-alis nito na lumilikha ng daan sa masikip na eskinita. Sumakay sila sa SUV na sumunod agad sa ambulansya. Sa loob ng sasakyan, tahimik lang si Marco. Nakaupo siya sa likod, karga pa rin ang dalawang bata na ngayon ay unti-unti nang tumatahan. Si Leah ay nilalaro na ang dulo ng kanyang kurbata. Si Leo naman ay nakasandal lang sa kanyang dibdib. Ang paghinga ay unti-unti nang nagiging regular. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 3 taon, naramdaman ni Marco ang init ng ibang katawan na nakasandal sa kanya. Ang bigat, ang tiwala. Pagdating sa emergency room ng pinakamalapit na pampublikong ospital, muling nagkaroon ng kaguluhan. Mabilis na ipinasok si Lina. Sinubukan ni Marco na sumunod, pero hinarang siya ng isang mataray na nurse. Sir, hanggang dito na lang po kayo. Pamilya lang po ang pwedeng pumasok, sabi nito. Ako ang nagdala sa kanya dito, giit ni Marco. Ako ang magbabayad ng lahat. Lahat-lahat. Just save her. Ang desperasyon sa kanyang boses ay nagpatigil sa nurse. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Ang gwapong muka, ang basang-basa, ngunit mamahaling damit. At ang dalawang batang gusgusin na karga-karga niya. Bumuntong hininga ang nurse at tumango. Gagawin po namin ang lahat ng aming makakaya. Naiwan si Marco sa waiting area. Umupo siya sa isang upuang plastik habang ang kambal ay unti-unti nang nakakatulog sa kanyang mga braso. Ang amoy ng ospital antiseptiko at sakit ay nagbalik sa kanya ng masasakit na alaala. Ngunit ngayon, may pagkakaiba. Ngayon hindi siya nag-iisa sa kanyang paghihintay. May isang batang babae at isang batang lalaki na mahimbing na natutulog sa kanyang bisig, 2 maliliit na anghel na hindi niya alam kung paano, pero tumawag sa kanya mula sa gitna ng dilim. At siya sa hindi maipaliwanag na dahilan ay sumagot. Ang unang namulat kay Lina ay hindi ang kanyang mga mata, kundi ang kanyang pandinig. Isang mahinang tunog ng makina, isang beep na paulit-ulit. Pagkatapos ay ang amoy malinis, matapang amoy ng alkohol at gamot. Pilit niyang iminulat ang kanyang mga mata, ngunit ang liwanag mula sa puting fluorescent lamp sa itaas ay tila tumusok sa kanila.
Napapikit siyang muli. Mga anak. Ungol niya ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo. Sinubukan niyang bumangon, ngunit ang kanyang buong katawan ay tila nakapako sa higaan mabigat at walang lakas. May kung anong nakakabit sa kanyang kamay, isang tubo ng swero. Dahan-dahan lang. Gising ka na. Isang boses ng lalaki. Malalim kalmado at hindi pamilyar. Muli niyang sinubukang imulat ang kanyang mga mata, mas dahan-dahan ngayon. Unti-unti luminaw ang kanyang paningin. Nakita niya ang puting kisame, ang bakal na dulo ng kanyang kama, at sa tabi nito, nakaupo sa isang monoblock chair ang isang lalaking hindi niya kilala. Matangkad ito, kahit nakaupo, nakasuot ng itim na suit na bahagyang look isang aura ng kapangyarihan at yaman na hindi nababagay sa pampublikong ward ng isang ospital. At sa kandungan nito, mahimbing na natutulog ang kanyang mga anghel. Si Leo ay nakasandal sa dibdib ng lalaki, habang si Leah ay nakakulot sa kabilang braso nito, ang isang kamay ay mahigpit na nakakapit sa kwelyo ng polo ng lalaki. Ang puso ni Lina ay biglang kumabog ng mabilis, sindak, pagkalito. Sino ang lalaking ito? Anong ginagawa niya kasama ang kanyang mga anak? Sa sino ka nanginginig niyang tanong, pilit na itinaas ang sarili. Ang mga anak ko agad na tumayo ang lalaki maingat na inayos ang posisyon ng kambal na tila sanay na sanay siyang gawin ito. Huminahon ka. Ligtas sila. Ligtas kayong lahat. Ang kalmadong boses nito ay may epekto sa kanya, ngunit ang takot ay nandoon pa rin. Nasaan ako? Anong nangyari? Nasa ospital ka, paliwanag ng lalaki, ang mga matay hindi inaalis sa kanya. Tumawag ang mga anak mo para humingi ng tulong. Ako ang nakasagot. Ang mga salita ay dahan-dahang pumasok sa isip ni Lina. Tumawag ang mga anak ko. Ang huling alaala niya ay ang pagbagsak niya at ang takot sa mukha ni Leo at Leah. Unti-unti ang takot sa kanyang dibdib ay napalitan ng hiya at pagkatapos ng di masukat na pasasalamat, nagsimulang mamuo ang luha sa kanyang mga mata. Tinawagan kanila. Bago pa man makasagot si Marco, isang malakas na pagbukas ng pinto ang bumasag sa kanilang usapan. Isang babaeng nasa mga 40, may mataray na muka at nakapamaywang, ang biglang pumasok na parang may hinahabol na kaaway. Elena, mahinang bulong ni Lina, ang muka'y biglang namutla. Ayan ka na, gising ka na pala, sabi ni Elena. Ang boses ay matinis at puno ng panunumbat. Hindi niya pinansin si Marco. Ang mga mata niya'y direktang nakatutok kay Lina. Akalain mo, nagawa mo pang magkasakit para lang makakuha ng atensyon. Napakagaling mong umarte, Lina. Palagi na lang. Ngayon lang napansin ni Elena, ang lalaking katabi ng kama, karga-karga ang dalawang bata. Tiningnan niya si Marco, mula ulo hanggang paa, ang mamahaling damit ang tindig, at isang mapanuyang mamangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. At sino ka naman, tanong niya, ang tono'y may halong panghamak. Isa na namang lalaking nalinlang sa mga paawan ng babaeng to. Sabihin mo sa akin, magkano ang siningil niya sa'yo para sa palabas na ito? Hindi nagbago ang ekspresyon ni Marco. Dahan-dahan niyang inilipat si Leah sa kabilang braso para mas makaharap ang babae. Ang kanyang boses nang magsalita siya ay malamig na parang yelo. Ginang sa tingin ko'y hindi ito ang tamang oras o lugar para sa ganitong usapan. Ang pasyente ay nagpapagaling pa. Abat sino ka para pagsabihan ako, sagot ni Elena, lalong tumaas ang boses. Pamangkin ko ang mga batang yan. At ang babaeng yan, sabay turo kay Lina, ay walang kakayahang alagaan sila. Isang pabaya. Tingnan mo ang nangyari. Kung siya ay pabaya, hindi sana marunong humingi ng tulong ang mga anak niya. Mahinahong sagot ni Marco, ngunit may bigat ang bawat salita. At kung hindi dahil sa kanila, baka hindi na siya nagising pa. Kaya kung wala kang sasabihing makakatulong,
mas makabubuting umalis ka na lang. Natigilan si Elena. Walang sino man ang nakapagsalita sa kanya ng ganoon. Nagpabalik-balik ang tingin niya kay Marco at kay Lina. Ang mukha'y puno ng galit at pagkagapi. Hindi pa tayo tapos, Lina, banta niya, bago padabog na umalis. Naiwan sa silid ang isang mabigat na katahimikan. Napatingin si Lina sa lalaking hindi niya kilala, isang estrangherong, hindi lang sumagip sa kanyang buhay, kundi ipinagtanggol din siya. Sa mga mata nito, wala siyang nakitang awa, kundi isang klase ng determinasyon na parehong nagbigay sa kanya ng pag-asa at takot. Kinabukasan ng sikat ng araw ay sumilip sa bintana ng ward, nagdadala ng kaunting init sa malamig na silid. Gising na si Lina nakaupo sa gilid ng kama habang pinapanood ang kanyang kambal na naglalaro sa sahig gamit ang dalawang walang lamang plastik na baso. Ang insidente kahapon, kasama si Elena, ay nag-iwan ng mabigat na anino sa kanyang puso. Ngayon, ang pasasalamat niya sa lalaking estranghero ay may kasama ng matinding hiya at pangamba. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Pumasok si Marco. Hindi na nakasuot ng suit, kundi isang simpleng kulay abong polo shirt at maong. Sa isang kamay, may dala siyang isang maliit na paper bag. Ang pagbabago sa kanyang pananamit ay tila nagbura sa distansya sa pagitan nila, ngunit para kay Lina, mas lalo lang itong naging komplikado. Magandang umaga, bati ni Marco, isang maliit na ngiti ang nasa kanyang mga labi. Nanay si Tito Pogi, masayang sigaw ni Lia agad na tumakbo at yumakap sa mga binti ni Marco. Napangiti si Marco at marahang ginulo ang buhok ng bata. Sumunod na lumapit si Leo, mas mahiyain, ngunit may kislap ng pananabik sa kanyang mga mata. May dala ako para sa inyo, sabi ni Marco, at inilabas mula sa paper bag ang isang maliit at malambot na bolang guma. Hindi ito isang mamahaling laruan, kundi isang bagay na simple sapat lang para sa dalawang batang nababagot sa ospital. Agad na kinuha ni Leo ang bola at nagsimulang pagulungin ito sa sahig. Sumali si Lia, tumatawa sa tuwing tatama ang bola sa kanyang mga paa. Umupo si Marco sa sahig sa kaparehong antas ng mga bata at nakipaglaro. Gumulong ang bola patungo sa kanya at marahan niya itong itinulak pabalik kay Leo. Ang ward na kanina'y tahimik at malungkot ay napuno ng maliliit na halakhak. Pinanood sila ni Lina mula sa kama, isang halo ng iba't ibang emosyon ang naglalaro sa kanyang puso. Pasasalamat dahil sa loob ng mahabang panahon ngayon, niya lang ulit narinig na tumawa ng ganoon kalakas ang kanyang mga anak. Pagkalito, dahil ang isang lalaking tulad niya, isang taong halatang nagmula sa ibang mundo, ay uupo sa maruming sahig para lang makipaglaro sa kanila. At takot dahil ang eksenang ito ay napakaganda, napaka-perpekto na alam niyang hindi ito maaring magtagal. Nang tumayo si Marco, lumapit siya kay Lina. Salamat po, mahinang sabi ni Lina, hindi makatingin ng diretsyo. Pero sobra-sobra na po talaga ito. Kailangan nila ng libangan, simpleng sagot ni Marco. Kamusta ang pakiramdam mo? Ayos na po. Sabi ng doktor, pwede na raw akong lumabas bukas. Tumango si Marco. That's good news. Sandali silang natahimik, tanging ang tunog ng paglalaro ng mga bata ang maririnig. Tungkol sa hipag mo. Agad na yumuko si Lina. Pasensya na po kayo sa inasal niya. Ganoon po talaga siya. Hindi mo kailangang humingi ng paumanhin para sa ginawa ng iba, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay may diin. Pero mukhang hindi siya titigil. Isang kirot ng takot ang naramdaman ni Lina. Iyon din ang kinatatakutan niya. Hindi na nagtagal si Marco. Bago umalis, lumingon siya sa mga bata. Be good to your nanay, okay tumango ang kambal, abala pa rin sa kanilang bagong laruan. Pagbalik ni Marco sa kanyang opisina sa BGC, ang ingay ng tawa ng mga bata ay napalitan ng pamilyar na katahimikan. Ang mundo niya ay malamig, organisado at walang buhay. Serbati ni Sofia na naghihintay sa labas ng kanyang opisina.
Pinakancel ko na po ang meeting ninyo kaninang umaga. Salamat, Sofia, sabi ni Marco habang dumiretso sa kanyang mesa. Sumunod si Sofia sa loob, may pag-aalala sa kanyang mukha. Sir Marco, pinuntahan ko ang ospital kanina para ayusin ang paunang bayad. Narinig ko sa mga nurse ang nangyari tungkol sa kamag-anak ng pasyente. Hindi umimik si Marco. Kinuha niya ang isang picture frame na laging nakatayo sa kanyang mesa. Ito ay larawan niya, kasama si Isabela ang kanyang yumaong asawa. Nakangiti sila pareho at si Isabela ay may umbok na sa tiyan. 3 taon na pala ngayon, mahinang sabi ni Sofia. Tumango si Marco ang mga matay nakapako sa larawan. It was raining like this, bulong niya na para bang kinakausap ang sarili. The roads were slippery. I was driving. I thought I could beat the red light. Ang kanyang boses ay nagsimulang manginig. Pagkatapos katahimikan at dugo. Sa ospital sinabi ng doktor, "We lost them both, Marco. I'm sorry." Pareho silang nawala. Napahawak si Sofia sa kanyang dibdib. Kahit alam na niya ang kwento, nasasaktan pa rin siyang marinig ito mula mismo kay Marco. Kaya nang marinig ko ang iyak ng mga batang yon sa telepono, pagpapatuloy ni Marco sa gitna ng parehong ulan, na humihingi ng tulong para sa kanilang ina. Para itong isang pangalawang pagkakataon. Sofia, isang pagkakataon na sagutin ang isang tawag na hindi ko nasagot noon. Lumapit si Sofia, ang kanyang boses ay puno ng pag-unawa at babala. Marco, naiintindihan ko. Pero mag-ingat ka. Baka ginagamit mo lang sila para punan ang nawala sa'yo. Hindi sila pamaliit. Ang mga salita ni Sofia ay tumama kay Marco na parang sampal. Hindi siya sumagot. Alam niyang may katotohanan sa sinabi nito. Nang makaalis si Sofia, naiwan si Marco na mag-isa, hawak pa rin ang larawan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Sa dilim ng kanyang isipan, nakita niya ang isang batang lalaki na may mga mata ni Isabela at ngiti niya. Isang anak na hindi niya nakilala. Pagkatapos ang imahe ay nagbago. Nakita niya si Leo seryosong nagpapagulong ng bola. Nakita niya si Lia tumatawa ng malakas. Ang kanilang mga tawa ay totoo. Ang kanilang pangangailangan ay totoo. Napabuntong hininga siya. Marahil ay tama si Sofia. Marahil ay hindi lang niya sila tinutulungan. Marahil sa isang paraan na hindi niya lubos maintindihan, tinutulungan din nila siya. Ang mga multo ng kanyang nakaraan ay laging nariyan, ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng 3 taon, sa piling ng 2 maliliit na anghel, ang mga anino, ay tila bahagyang umurong. Huling araw ni Lina sa ospital. Ang pakiramdam niya ay magkahalong kaba at pananabik na makalabas sa 4 na sulok ng ward, ngunit kaba sa kung anong mundo ang babalikan niya. Ang barong-barong na tinitirhan, ang kawalan ng trabaho at ang anino ni Elena na laging nagbabanta. Pumasok si Marco sa silid nang hindi niya inaasahan may dalang isang supot ng malinis na damit para sa kanya at sa kambal mga simpleng t-shirt at shorts na tila maingat na pinili para hindi magmukhang masyadong magarbo. Kasunod niya si Sofia na may dalang mga dokumento. Naayos na namin ang lahat sa biling, sabi ni Marco na parang balewala lang ang sinasabi niya. Wala ka nang dapat alalahanin. Sir, hindi po pwede mabilis na sagot ni Lina. Ang pride niya ay muling nabuhay. Sobra na po. Paano ko po kayo mababayaran? Huwag mo munang isipin yan, sabi ni Marco. At sa unang pagkakataon, tiningnan niya ito ng diretso sa mata. Isipin mo na lang na isa itong puhunan. Puhunan sa kalusugan mo para maalagaan mo sila ng mabuti. Ang paraan ng kanyang pagsasalita ay nag-alis ng bigat ng pagkakautang, ngunit nag-iwan ito ng ibang klase ng bigat sa puso ni Lina. Habang nag-aayos si Lina ng gamit, si Marco naman ay naupo sa sahig at sinubuan si Lia ng lugaw na dinala ni Sofia. Abot tenga ang nangiti ni Lia sa bawat subo. Si Leo naman ay tahimik na nakaupo sa tabi ni Marco, kontento nang panoorin ang eksena.
Para silang isang pamilya, isang perpektong larawan na mali sa lahat ng anggulo. At sa gitna ng tahimik na sandaling iyon, ang pinto ay bumukas ng malakas. Aba, anong milagro ito? Pumasok si Elena, ang kanyang mga mata ay parang sa isang ahas na handang manuklaw. Ang kanyang tingin ay agad na dumapo sa eksena sa sahig si Marco na nagpapakain kay Lia. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang galing, sabi niya, pumapalakpak pa ng sarkastiko. Wala pa mang isang linggo may bago ka ng sponsor. Mabilis ka talagang makahanap ng kapalit, ano? Lina, napatayo si Lina. Ang dugoy umakyat lahat sa kanyang mukha. Elena, tama na. Wag dito. Ngunit si Elena ay parang bingi. Lumapit siya kay Marco na nanatiling kalmado habang dahan-dahang inilalapag ang mangkok ng lugaw. Ginoo, sabi ni Elena na may pekeng pag-aalala. Mag-ingat ka. Ang babaeng yan, sanay na sanay sa paggamit ng luha at mga anak niya para makakuha ng pera. Ganyan din ang ginawa niya sa kapatid ko hanggang sa mamatay na lang sa katatrabaho. Wala kang alam sa mga nangyari, sigaw ni Lina, nanginginig na ang boses. Huwag kang sasagot, ganti ni Elena. Nakikita ng lahat kung anong klase kang ina. Hinahayaan mong magutom ang mga anak mo, pagkatapos ay aakitin mo ang kung sino-sinong mayayamang lalaki para sagipin ka. Isang kahihiyan. Tumayo si Marco. Dahan-dahan, ngunit may bigat sa bawat kilos. Inilagay niya ang kanyang sarili sa pagitan ni Elena at ni Lina na ngayon ay nangingilid na ang luha. Ang kambal na nakakaramdam ng tensyon ay napahawak sa pantalon ni Marco. Sinabi ko na sayo, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay mababa, ngunit may lamig na nakakakilabot. Umalis ka na. Ang pagtatanggol ni Marco ay tila mas lalong nagpagalit kay Elena. Tumingin siya sa paligid, naghahanap ng armas. Nakita niya ang isang baso ng tubig sa mesang katabi ng kama ni Lina. Sa isang mabilis na kilos, kinuha niya ito. Para yan, sa pagiging makapal mo, sigaw niya at ibinuhos ang laman ng baso, direktang patama sa mukha ni Lina. Ngunit bago pa man umabot ang tubig kay Lina, humakbang si Marco paharap. Ang lahat ng malamig na tubig ay sa kanya tumama. Tumulo ito mula sa kanyang buhok, dumaloy sa kanyang mukha at binasa ang harap ng kanyang mamahaling polo shirt. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong ward. Ang ibang mga pasyente at nurse na nakarinig ng sigawan ay napatingin gulat sa nasaksihan. Si Elena mismo ay natigilan, hindi inaasahan ang ginawa ni Marco. Dahan-dahang iminulat ni Marco ang kanyang mga mata. Hindi siya galit. Mas malala pa roon. Ang kanyang tingin ay walang emosyon na mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Pinunasan niya ng likod ng kanyang palad ang tubig sa kanyang mukha. Sinabi kong, umalis ka, na pag-uulit niya ang bawat salita ay mabagal at may diin. Ngayon din, bago pa may mangyaring hindi mo magugustuhan. Ang banta ay hindi pa sigaw, ngunit naramdaman ni Elena ang panganib. Ang lalaking nasa harap niya ay hindi isang ordinaryong tao na kaya niyang sigaw-sigawan. May kung anong kapangyarihan sa mga mata nito na nagpatiklop sa kanya. Walang imik, ngunit nanginginig sa galit, tumalikod si Elena at padabog na lumabas ng ward, dala ang kanyang kahihiyan. Naiwan sa silid ang 3 matatanda at 2 batang takot na takot. Tiningnan ni Lina si Marco, ang basang-basa nitong damit ang tubig na tumutulo pa rin mula sa dulo ng kanyang buhok. Sa sandaling iyon, nakita niya hindi lang ang isang bilyonaryo o isang mabuting loob na estranghero. Nakita niya ang isang pader. Isang pader na humarang sa lahat ng dumi at sakit na dapat ay sa kanya. Isang pader na handang mabasa para lang manatili siyang tuyo. At ang katotohanan yon ay mas nakakatakot pa kaysa sa galit ni Elena. Ang araw ng paglabas ni Lina sa ospital ay sinalubong ng langit na walang kaulap-ulap,
isang malaking pagkakaiba sa madilim na kalangitan noong araw na siya'y isinugod dito. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib ang bagyo ay mas malakas pa kaysa dati. Habang bitbit niya ang isang maliit na bag na naglalaman ng iilan nilang gamit at akay-akay sina Leo at Leah, bawat hakbang palabas ng pinto ng ospital ay parang isang hakbang palapit sa gilotina. Saan sila pupunta? Babalik sa barong-barong kung saan naghihintay ang alaala ng kanyang pagbagsak at ang posibleng pagbabalik ni Elena. Saan sila kukuha ng pagkain para sa hapunan? Ang mga tanong ay parang mga tinik na tumutusok sa kanyang isipan. Sa labas naghihintay ang itim na SUV ni Marco. Si Mang Tony ay magalang na binuksan ang pinto para sa kanila. Pumasok si Lina sa loob kasunod. Ang kambal na tuwang-tuwa sa malambot na upuan ng sasakyan. Sumunod na pumasok si Marco, umupo sa tabi ng driver. Nagsimulang umandar ang sasakyan. Tahimik lang si Lina nakatingin sa labas, pinapanood ang pagdaan ng mga gusali at mga tao. Inaasahan niyang anumang oras ay liliko sila patungo sa pamilyar na ruta papuntang Tondo. Ngunit lumipas ang mga minuto at ang sasakyan ay dumiretso sa isang direksyon na hindi niya kabisado. Sandali po, mahina niyang sabi. Hindi po ito ang daan pauwi. Mula sa rearview mirror nakita niya ang mga mata ni Marco na nakatingin sa kanya. Hindi tayo uuwi doon, simpleng sagot nito. Isang malamig na kaba ang gumapang sa puso ni Lina. Aano pong ibig niyong sabihin? Saan po tayo pupunta? Nag-ayos ako ng isang lugar para sa inyo, paliwanag ni Marco. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit pinal. Isang lugar na pansamantala. Ligtas. Hindi kayo pwedeng bumalik sa Tondo. Alam ni Elena kung saan kayo hahanapin. Hindi po pwedeng mabilis na tutol ni Lina. Ang kanyang boses ay bahagyang tumaas. Sir Marco, utang na loob. Sobra-sobra na po ang tulong ninyo. Nakakahiya na po. Kaya ko na po ang sarili ko. Hindi ito tungkol sa iyo, Lina, sabi ni Marco. At sa pagkakataong ito, lumingon siya ng bahagya. Ang kanyang tinig ay hindi galit, ngunit may bigat na bumutas sa lahat ng kanyang pagtutol. Ito ay para sa kanila. Nakita mo kung ano ang kaya niyang gawin sa ospital. Paano kung gawin niya iyon sa harap ng bahay ninyo? Gusto mo bang lumaki ang mga anak mo sa takot? Gusto mo bang lagi silang napapahiya? Natigilan si Lina. Ang mga salita ni Marco ay parang mga sampal na gumising sa kanya sa katotohanan. Nawala ang lahat ng kanyang pride. Ang natira na lang ay ang takot ng isang ina para sa kanyang mga anak. Yumuko siya, walang maisagot. Ito ay isang laban na talo na siya bago pa man magsimula. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang simpleng apartment building sa isang tahimik na lugar sa Santa Mesa. Hindi ito magarbo, ngunit malinis at mukhang ligtas. May gwardiya pa sa gate. Inakay sila ni Marco, papasok sa isang maliit na unit sa ikalawang palapag. Pagbukas ng pinto, isang bagong mundo ang bumungad kay Lina. Ang apartment ay maliit, may 2 kwarto lang, ngunit ito ay malinis. Bagong pinta ang mga pader. May isang maliit na sofa sa sala, isang lamesang kainan na may 4 na upuan at isang kusinang kompleto sa kalan at munting refrigerator. Wow, sigaw ni Leah at agad na tumakbo, papasok tuwang-tuwa sa maluwag na espasyo. Sumunod si Leo, ang mga matay ng lalaki. Sa pagkamangha, binuksan ni Marco ang pinto ng refrigerator. Puno ito. May gatas, itlog, prutas at mga gulay. Sa ibabaw ng counter may isang sakong bigas. Para hindi nyo na kailangang lumabas agad, sabi ni Marco. Pumunta si Lina sa isa sa mga kwarto. May isang kama na may malinis na kumot at unan. Sa kabilang kwarto, may 2 maliliit na kutsyon sa sahig at sa isang sulok, may ilang bagong laruan. Napatayo si Lina sa gitna ng sala. Pinanood niya ang kanyang mga anak na masayang tumatalon sa sofa. Narinig niya ang kanilang mga halakhak na umalingaw-ngaw sa apartment. Dapat ay masaya siya. Dapat ay nakakaramdam siya ng ginhawa. Ngunit ang nararamdaman niya ay pagkasakal.
Ang 4 na sulok ng apartment na ito na dapat sana'y maging kanyang kanlungan ay parang isang hawla. Isang magandang hawla ngunit hawla pa rin. Lahat ng nakikita niya ang pagkain ng kama, ang mga laruan, ay hindi kanya. Mga bagay na ibinigay dahil sa awa. Ang kaligtasang inaalok sa kanya ay may kapalit ang kanyang kalayaan, ang kanyang dignidad. Dito sa tahimik at malinis na lugar na ito, mas naramdaman niyang bilanggo siya kaysa noong nasa masikip at maingay siyang barong-barong sa tondo. Magpapahinga na kami, sabi ni Marco, mula sa may pinto na tila naramdaman ang bigat sa hangin. Kung may kailangan ka, ito ang numero ko. Huwag kang mag-atubiling tumawag. Iniabot niya ang isang business card. Nag-aalangan man ay kinuha ito ni Lina. Pagkaalis ni Marco, naiwan siyang mag-isa kasama ang mga anak niya sa katahimikan. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog ang kambal sa kanilang bagong kwarto, isang malakas na katok sa pinto ang bumasag sa katahimikan. Nagulat si Lina. Sino ang pupunta sa kanila? Dahan-dahan siyang sumilip sa peephole. Isang lalaking nakauniforme ng courier ang nakatayo sa labas. Nag-aalangan man, binuksan niya ng bahagya ang pinto. Para po kay Ginang Lina Sandoval, sabi ng lalaki. Iniabot ang isang malaking brown envelope. Nanginginig ang mga kamay ni Lina habang kinukuha ito. Pagkasara ng pinto, binuksan niya ang sobre. Sa loob ay may makakapal na papel, puno ng mga salitang hindi niya maintindihan. Ngunit ang mga nakasulat sa pinakaunang pahina sa malalaking titik ay malinaw na parang kidlat na tumama sa kanya petisyon para sa custody. Inihain ni Elena Reyes Laban kay Lina Sandoval. Sa ilalim nito nakalista ang mga dahilan: pagpapabaya sa mga menor de edad, kawalan ng kakayahang pinansyal, immoral na pamumuhay, isang hindi karapat-dapat na ina. Nabitiwan ni Lina ang mga papel. Kumalat ito sa sahig ng kanyang bagong kanlungan. Ang kaligtasang ibinigay sa kanya ay isa lang palang ilusyon. Nahanap na siya ng kanyang kaaway. At ngayon, ang laban ay hindi na lang sa lansangan. Dinala na ni Elena ang digmaan sa korte. Ang mga legal na papel ay nakakalat pa rin sa sahig. Bawat salita ay parang multo na nanunuya kay Lina sa katahimikan ng gabi. Pagpapabaya, kawalan ng kakayahan, immoral. Ang mga salita ay paulit-ulit na umuukit sa kanyang isipan, mas masakit kaysa sa anumang pisikal na sugat. Ang pakiramdam ng pagkasakal sa bagong apartment ay napalitan ng purong sindak. Ang lugar na ito ay hindi kanlungan. Ito ay isang bitag. Si Elena, sa kanyang kapangyarihan at koneksyon, ay hahanapin siya kahit saan. At sa harap ng korte, anong laban ng isang biyudang walang trabaho? Laban sa isang pamilyang mayaman at maimpluwensya. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isip, dala ng desperasyon. Hindi siya lalaban. Tatakas siya. Mabilis siyang kumilos. Kinuha niya ang nag-iisang bag na dala nila at sinimulang isilid dito ang iilang damit ng kambal. Ang kanyang mga kilos ay mabilis at nanginginig. Bawat damit na kanyang tinitiklop ay nababasa ng kanyang mga luhang walang tigil sa pagpatak. Saan sila pupunta? Hindi niya alam. Basta malayo. Malayo kay Elena. Malayo sa lahat. Sa kalagitnaan ng kanyang pag-aayos, biglang tumunog ang telepono. Sa ibabaw ng counter ang lumang Nokia phone na siyang nagsimula ng lahat. Nag-aalangan man, ay sinagot niya ito. Hello, garalgal niyang sabi. Lina, it's Marco. Ang boses sa kabilang linya ay kalmado, ngunit may bakas ng pag-aalala. Tumawag lang ako para kamustahin kayo. Ayos lang ba ang lahat? Sinubukan ni Lina na gawing normal ang kanyang boses. Oo po, sir. Ayos lang po kami. Ngunit sa huling salita ang kanyang boses ay pumiyok at isang hikbi ang kanyang pinakawalan. Katahimikan. Pagkatapos ay ang boses ulit ni Marco, mas seryoso ngayon. Lina, anong nangyayari? Huwag kang aalis dyan. Papunta na ako. Bago pa man siya makatutol, ibinaba na ni Marco ang tawag.
Natulala si Lina. Lalo siyang nataranta. Kailangan na nilang makaalis bago siya dumating. Baka pigilan siya nito. Mabilis niyang isinara ang bag at dahan-dahang pumasok sa kwarto para gisingin ang mga anak. Ngunit pagtayo pa lang niya nakarinig na siya ng sunod-sunod at malalakas na katok sa pinto. Napaatras siya. Ang bilis. Paano, Lina, buksan mo ang pinto? Nanginginig niyang binuksan ang pinto. Si Marco ay nakatayo sa labas, humihingal ang mukha'y puno ng pag-aalala. Ang kanyang mga mata ay agad na napako sa bag na nakahanda sa sahig at pagkatapos ay sa namumugto niyang mga mata. Tatakas ka, sabi ni Marco. Hindi ito tanong kundi isang katotohanan. Wala na po akong ibang pagpipilian, sabi ni Lina. Ang mga luhay muling dumaloy. Hindi ko po kayang lumaban. Wala po akong pera. Wala po akong kapangyarihan. Anong sasabihin ko sa korte? Paano ko ipapanalo ang mga anak ko laban sa kanila? Pumasok si Marco at isinara ang pinto. Tatakas ka at magtatago habang buhay. Hahayaan mong lumaki ang mga anak mo na laging tumitingin sa likod, natatakot na baka may makakilala sa inyo. Iyan ba ang buhay na gusto mong ibigay sa kanila? At ano pong gusto niyong gawin ko, sigaw ni Lina. Ang lahat ng kanyang sakit at sama ng loob ay biglang sumabog. Manatili dito at hintayin kunin nila sa akin ang mga anak ko. Sir Marco, hindi ninyo naiintindihan. Pera at impluwensya ang kalaban ko. At ako ay wala. Hinayaan lang siya ni Marco na ilabas ang lahat. Nang huminahon na siya at napalitan ng mga hikbi ang kanyang sigaw, doon lang siya nagsalita. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng isang bigat na hindi pa naririnig ni Lina dati. Akala mo ba hindi ko naiintindihan? Sabi niya umupo sa sofa at napatingin sa kawalan. Lina, 3 taon na ang nakakaraan na sa akin. Ang lahat ng pera at impluwensya na sinasabi mo. Kaya kong bilhin ang kahit anong gusto ko kausapin, ang kahit sinong kailangan kong kausapin. Huminga siya ng malalim. Pero lahat ng yon ay walang silbi noong gabing iyon. Umuulan din. Naaksidente kami ng asawa ko. Buntis siya noon. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. Dinala ko siya sa pinakamahal na ospital. Tinawagan ang pinakamagagaling na doktor. Ginamit ko ang lahat ng kapangyarihan ko, lahat ng pera ko. Pero sa huli, wala pa ring nangyari. Tumingin siya kay Lina. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit na sumasalamin sa sariling sakit ni Lina. Namatay sila, Lina. Pareho sila. At ako ay wala ring nagawa. Sa harap ng kamatayan ng pera ay papel lang. Ang kapangyarihan ay hangin lang. Natigilan si Lina. Ang lalaking nasa harap niya, ang bilyonaryong tila kayang kontrolin ang mundo ay nagpapakita sa kanya ng kanyang sariling kahinaan ng kanyang pinakamalalim na sugat. Hindi ko sinasabing madali ito. Pagpapatuloy ni Marco ang boses ay garalgal. Pero hindi solusyon ang pagtakas. Ang pagtakas ay pag-amin na talo ka na. Lalaban tayo. Gagamitin natin ang batas. Kung pera at impluwensya ang gusto nilang laban, ibibigay natin sa kanila. Umupo si Lina sa sahig. Sa tapat niya ang mga luhay tuyo na. Ang natira na lang ay isang malalim na pagod. Sa katahimikan, ikinuwento niya ang lahat. Ang buhay nila ng kanyang asawa, ang pagiging mabuti nitong tao, ngunit laging minamaliit ng sariling pamilya. Ang biglaang pagkamatay nito sa sakit. Ang panunumbat ni Elena na siya raw ang dahilan kung bakit ito napurga sa trabaho. Ang unti-unting pagtalikod ng buong pamilya nito sa kanya. Nakikinig lang si Marco, hindi nagsasalita, hinahayaan siyang ilabas ang lahat ng salitang matagal nang nakakulong sa kanyang dibdib. Nang matapos siyang magsalita, isang malalim na katahimikan ang namagitan sa kanila. Hindi na ito katahimikan ng pagitan, kundi katahimikan ng pagkakaintindihan. 2 kaluluwang sinira ng trahedya, nagkita sa gitna ng kanilang mga guho. Nakita ni Marco ang panginginig ng mga kamay ni Lina na nakapatong sa kanyang tuhod.
Walang pag-aalinlangan inabot niya ang isa sa mga ito. Dahan-dahan ipinatong niya ang kanyang palad sa ibabaw ng kamay ni Lina. Mainit, matatag. Sa simpleng pagdampi na yon, mas maraming salita ang naiparating kaysa sa lahat ng kanilang pinag-usapan. Isang pangako, isang kasunduan, isang pag-amin na sa labang ito, hindi na siya nag-iisa. Hindi binawi ni Lina ang kanyang kamay. Sa unang pagkakataon, mula nang mamatay ang kanyang asawa, naramdaman niyang mayroon siyang kakampi. Isang bagong umaga ang dumating at sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, gumising si Lina na may dalang kakaibang pakiramdam, hindi takot, kundi determinasyon. Ang pag-uusap nila ni Marco kagabi ay parang isang kandila na sinindihan sa gitna ng kanyang madilim na mundo. Hindi pa rin siya malakas, hindi pa rin siya mayaman, ngunit hindi na siya nag-iisa. Nagluto siya ng almusal para sa kambal. Ang amoy ng sinangag at itlog ay pumuno sa maliit na apartment. Habang pinapanood niyang kumain sina Leo at Leah, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Lalaban ako, sabi niya sa sarili. Para sa inyo, lalaban ako. Ngunit ang kapayapaan ay sadyang mailap. Isang malakas at sunod-sunod na katok sa pinto ang biglang bumasag sa kanilang katahimikan. Hindi ito ordinaryong katok. Ito ay isang pagbabanta. Napatalon si Lina sa gulat. Agad niyang itinago sa likod niya ang kambal na nakapwa natakot sa ingay. Dahan-dahan siyang sumilip sa peephole. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Si Elena. At hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang dalawang malalaking lalaki, mga pinsan ng yumaon niyang asawa, na kilala niya sa pagiging basagulero. Buksan mo to, Lina, sigaw ni Elena. Mula sa labas ang boses ay matinis at puno ng galit. Alam naming nandyan ka. Huwag ka nang magtago. Napaatras si Lina nanginginig. Anong gagawin niya? Hindi niya pwedeng buksan. Kapag hindi mo to binuksan sa bilang ng 3, kami ang magbubukas niyan para sa'yo, banta ni Elena. 1, 2. Bago pa man masabi ang 3, isang malakas na sipa ang tumama sa pinto. Yumanig ang buong pintuan. Natakot si Lina na baka masira ito at masaktan ng mga bata. Wala siyang pagpipilian. Dahan-dahan niyang inikot ang siradura at bahagyang binuksan ang pinto. Isang malaking pagkakamali. Itinulak ni Elena ang pinto ng buong lakas. Tumama ito sa pader sa isang malakas na kalabog. Napasigaw si Lina at napaatras habang ang 3 ay marahas na pumasok sa apartment. Tingnan mo nga naman, sabi ni Elena, inililibot ang tingin sa apartment ng may pang-aalipusta. Ang bilis mong umasenso, nakahanap ka na agad ng bagong pugad. Pero hanggang dito na lang yan. Anong kailangan ninyo, nanginginig? Na tanong ni Lina habang mahigpit na niyayakap ang kambal na umiiyak na sa takot. Ang kailangan namin, tumawa si Elena nang mapakla. Nandito kami para kunin ang dapat sa amin, ang mga bata. Hindi sila bagay sa isang inang katulad mo. Wala kayong karapatan. Wala humakbang papalapit ang isa sa mga lalaki, si Kiko. Kami ang pamilya. Kami ang dugo. At ikaw, isa ka lang dayo na sumira sa buhay ng pinsan namin. Ang 2 lalaki ay nagsimulang maglakad. Patungo sa kanya, ang kanilang mga intensyon ay malinaw. Agad na kumilos si Lina. Binitawan niya ang mga bata at humarang sa kanilang daraanan, ibinuka ang kanyang mga braso na para bang kaya niyang pigilan ang 2 higante. Huwag niyong hahawakan ang mga anak ko, sigaw niya. Tinawanan lang siya ni Kiko at walang awang itinulak. Tumilapon si Lina, ang kanyang likod ay tumama sa gilid ng lamesa. Isang matalim na sakit ang kanyang naramdaman. Nang makita ng kambal na nasaktan ang kanilang ina, lalo silang umiyak ng malakas, nanay. Nanay. Ang tunog ng pag-iyak ng kanyang mga anak ay parang gasolinang ibinuhos sa isang maliit na apoy sa loob ni Lina. Ang takot na kanina'y bumabalot sa kanya ay biglang naglaho. Ang natira ay purong galit, isang primal na galit
ng isang inang nakikitang nasa panganib ang kanyang mga anak. Mabilis siyang tumayo, hindi na iniinda ang sakit. Kinuha niya ang unang bagay na nahawakan niya sa lamesa, isang florera na may isang nalantang bulaklak. Sinabi kong huwag ang kanyang sigaw ay hindi na boses ng isang babaeng takot. Ito ay isang atungal. Sa isang kilos na hindi niya akalaing kaya niyang gawin, ibinato niya ang florera sa sahig sa pagitan niya at ng mga lalaki. Nabasag ito sa libo-libong piraso, ang tunog ay umalingaw-ngaw sa buong apartment. Napahinto ang dalawang lalaki, nagulat sa kanyang biglaang pagbabago. Tumayo si Lina sa gitna ng mga bubog, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Tiningnan niya si Elena ng diretso. Maaari niyong kunin ang buhay ko, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng kapangyarihan. Maaari niyo akong saktan, yurakan, laitin. Pero hinding-hindi niyo mahahawakan ang mga anak ko na tulala, si Elena, sa kanyang tapang. Nababaliw ka na ba? Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto. Si Marco, hindi na siya kumatok. Nakita niya ang eksena, ang basag na florera, ang umiiyak na mga bata, ang dalawang lalaking nagbabanta at si Lina na nakatayo sa gitna ng lahat, parang isang mandirigmang sugatan, ngunit hindi sumusuko. Isang malamig na galit ang bumalot sa anyo ni Marco. Anong ibig sabihin nito? Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit ang lamig nito ay sapat na para magpayelo sa impyerno. Napalingon ang lahat sa kanya. Ang mga lalaki ay tila nataranta sa biglaang pagdating ng taong halatang may awtoridad. Huwag kang makialam dito, sabi ni Elena. Sinusubukang bawiin ang kontrol. Usapang pamilya to. Sa oras na pumasok kayo sa pamamahay na ito, nang walang pahintulot at nanakit ng isang babae, hindi na ito usapang pamilya, sagot ni Marco. Dahan-dahang humakbang papasok. Krimen na yan. Trespassing. Physical assault. Gusto niyo bang tumawag ako ng pulis ngayon din na mutla ang dalawang lalaki? Nagkatinginan sila nag-aalangan. Lumapit si Marco kay Elena, ang kanyang mga mata ay hindi bumibitaw. Ginagawa mo to hindi dahil sa pagmamahal mo sa mga bata. Ginagawa mo to dahil sa galit, dahil sa selos, at ginagamit mo ang inosenteng mga bata para manakit. Sa tingin mo, anong sasabihin ng korte kapag nalaman nila yan na wala ng dila si Elena? Lahat ng kanyang tapang ay biglang naglaho sa harap ng malamig na katotohanan na sinasabi ni Marco. Siya ngayon ang mukhang kaawa-awa. Labas utos ni Marco, ang kanyang boses ay pinal at hindi na maaring suwayin. Walang imik na unang lumabas ang dalawang lalaki. Naiwan si Elena nanginginig sa pinaghalong galit at kahihiyan. Nagpakawala siya ng isang huling masamang tingin kay Lina. Hindi pa tayo tapos banta niya bago tuluyang sumunod palabas. Nang magsara ang pinto, ang lahat ng lakas sa katawan ni Lina ay biglang nawala. Napaluhod siya sa sahig sa gitna ng mga bubog. Tumakbo sina Leo at Lia palapit sa kanya, humahagulgol habang niyayakap siya. Lumapit si Marco. Lumuhod siya sa harap nila. Hindi niya pinansin ang gulo. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Lina. Nakita niya ang mga galos sa braso nito, ang buhok. Nagulo-gulo, ngunit higit sa lahat nakita niya ang tapang sa mga mata nito. Tapos na mahina niyang sabi, "Ligtas na kayo." Doon na tuluyang bumigay si Lina. Humagulgol siya ng malakas, hindi na iyak ng takot, kundi iyak ng pagod, ng sakit at ng matinding ginhawa. Hinayaan lang siya ni Marco at nang hindi na niya kaya, marahan niyang ipinatong ang isang kamay sa kanyang likod. Isang tahimik na kilos na nagsasabing, "Nandito ako. Hindi ka na mag-iisa." Nang tuluyang magsara ang pinto at maputol ang huling sinulid na nag-uugnay sa kanila sa masalimuot na nakaraan ng apartment, ay napuno ng isang nakabibinging katahimikan. Ang tanging maririnig na lang ay ang humihikbing pag-iyak ni Leo at Lia at ang mabilis pagod na paghinga ni Lina. Nakatayo si Marco sa gitna ng sala,
Pinapanood ang mag-iinang magkayakap sa sahig sa gitna ng mga bubog ng kanilang nasirang kapayapaan. Ang eksena ay isang larawan ng pagkawasak, ngunit para sa kanya, ito rin ang larawan ng pinakadalisay na katapangan. Dahan-dahan siyang lumapit maingat sa bawat hakbang para hindi makatapak ng bubog. Lumuhod siya sa harap nila. Walang salitang namutawi sa kanyang bibig. Inabot lang niya ang kanyang kamay, hindi para hawakan si Lina, kundi isang tahimik na alok ng tulong para tumayo. Tumingala si Lina, ang kanyang mukha ay basang-basa sa luha. Nakita niya sa mga mata ni Marco, hindi ang awa kundi ang malalim na respeto. Iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas. Nanginginig man tinanggap niya ang kamay nito at dahan-dahang tumayo. Okay na. Tahan ng mga anak bulong niya sa kambal, hinahaplos ang kanilang mga likod. Wala na sila. Ligtas na tayo. Ang unang ginawa ni Marco ay lumakad patungo sa kwarto. Pagbalik niya may dala na siyang walis at pandakot. Hindi siya nagsalita. Hindi siya nagutos. Siya mismo ang nagsimulang magwalis ng mga bubog, maingat na tinitipon ang bawat piraso ng kanilang gulo. Natigilan si Lina. Ang isang bilyonaryo, ang CEO ng isang malaking kumpanya, ay nagwawalis ng sahig na para bang ito ang pinakaordinaryong bagay sa mundo. Kumuha siya ng basahan at sinimulang punasan ang mga natapong pagkain sa sahig. Sa loob ng ilang minuto, ang tanging maririnig sa apartment ay ang tunog ng walis na kumakaskas sa sahig at ang marahang pagpunas ng basahan. Hindi sila nag-usap, hindi na kailangan. Sa kanilang tahimik at sabay na pagkilos, mas marami silang sinabi. Pinupulot nila ang mga piraso. Tinatayo nilang muli ang kanilang nasirang kanlungan. Magkasama. Nang malinis na ang lahat, binuhat ni Marco si Leo at inakay naman ni Lina si Lia papunta sa kwarto. Ang kambal, pagod na sa kaiiyak, ay mabilis na nakatulog sa sandaling humiga sila sa kanilang kutsyon. Hinalikan ni Lina ang noo ng bawat isa bago dahan-dahang isinara ang pinto. Pagbalik nila sa sala, ang gulo ay napalitan na ng kaayusan. Ngunit ang bigat sa hangin ay naroon pa rin. Magtimpla ako ng kape, mahinang sabi ni Lina. Kailangan niya ng gagawin para hindi manginig ang kanyang mga kamay. Umupo si Marco sa sofa. Pinanood niya si Lina habang ito'y kumikilos sa kusina. Nakita niya ang mga galos sa braso nito, ang pamumutla ng kanyang mukha. Ngunit nakita rin niya ang isang lakas na hindi niya pa nakikita sa kahit kanino. Inabot ni Lina ang isang tasa ng mainit na kape kay Marco. Salamat, sabi ni Marco. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa kamay ni Lina. Isang kuryente ang dumaloy sa kanilang dalawa, isang pagkilala. Umupo si Lina sa silyang nasa tapat niya, hindi sa sofa. May distansya pa rin. Isang pag-iingat. Ano na ngayon, tanong ni Lina, ang boses niya ay halos pabulong na. Hindi sila titigil, Marco. Babalik sila. Ang pagbanggit niya sa kanyang pangalan, nang walang sir ay hindi sinasadya, ngunit tama ang tunog. Hindi na matatag na sagot ni Marco. Kinausap ko na ang abogado ko kaninang umaga pa lang. Naghahanda na kami ng kaso laban sa kanila. Harassment, child endangerment. Ang ginawa nila kanina, iyon na, ang huling pako sa kanilang ataol. Walang hukom na ibibigay ang custody sa mga taong kayang manakit sa harap mismo ng mga bata. Guminhawa ang paghinga ni Lina. Ngunit may isa pang tanong na bumabagabag sa kanya. Pero, hanggang kailan? Hanggang kailan mo kami tutulungan? Ibinaba ni Marco ang tasa ng kape. Tumingin siya ng diretso kay Lina. Ang kanyang mga mata ay seryoso at puno ng isang emosyon na hindi pa nakikita ni Lina dati. Hindi ito tulong, Lina. Hindi ito kawanggawa, sabi niya. Noong gabing tumawag ang mga anak mo, akala ko misyon ko na iligtas kayo. Pero habang tumatagal, naintindihan ko, ako ang inililigtas ninyo. Huminga siya ng malalim. Binigyan ninyo ng boses ang aking katahimikan. Binigyan ninyo ng tawa ang aking bahay na walang laman. Ipinakita mo sa akin
kung ano ang tunay na kahulugan ng paglaban. Kaya hayaan mong sagutin ko ang tanong mo. Tumayo siya at lumapit kay Lina. Umupo siya sa sahig sa tapat niya para maging magkapantay ang kanilang mga mata. Hindi ito tungkol sa hanggang kailan, sabi niya. Ito ay tungkol sa simula ngayon. Kung papayag ka, gusto kong maging bahagi ng buhay ninyo. Hindi bilang isang tagapagligtas, kundi bilang isang kasama. Isang pader na sasandalan ninyo, isang pamilya. Ang huling salita ay lumabas na parang isang dasal. Sa unang pagkakataon, hindi hiya o takot ang nakita ni Lina sa kanyang mga mata, kundi isang hinaharap. Isang hinaharap kung saan ang kanyang mga anak ay ligtas, kung saan sila ay masaya, kung saan siya ay hindi na nag-iisa. Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Ngunit hindi na ito luha ng kalungkutan. Tumango siya. Isang simpleng tango. Ngunit yun na ang pinakamahalagang sagot sa buong buhay niya. Kinabukasan ng sinag ng araw ay dahan-dahang pumasok sa bintana. Binabaha ang malinis na sala ng ginintuang liwanag. Ang amoy ng kapeng bagong timpla ay humahalo sa hangin. Mula sa kusina, natanaw ni Lina ang isang eksena na kailan may hindi niya inakalaing posible. Sa sahig ng sala, nakaupo si Marco, suot pa rin ang damit niya kahapon. Sa kanyang kandungan nakaupo si Lia masayang sinusuklay ang buhok niya gamit ang isang laruang suklay. Sa tabi niya si Leo ay seryosong nag-aayos ng mga building blocks. Paminsan-minsay ipinapakita kay Marco ang kanyang nagawa. Walang gulo, walang sigawan. Tanging ang mahinang tunog ng paglalaro at ang paminsan-minsang malalim na tawa ni Marco. Lumapit si Lina dala ang 2 tasa ng kape. Iniabot niya ang isa kay Marco. Nagtama ang kanilang mga mata sa ibabaw ng ulo ng mga bata. Isang ngiti ang sabay na namutawi sa kanilang mga labi. Isang ngiti na hindi na kailangan ng salita. Isang ngiti na puno ng pag-unawa, pasasalamat at higit sa lahat pag-asa. Ang gabi ay tapos na. Ang bagyo ay lumipas na. Sa wakas para kay Lina at sa kanyang 2 anghel, sumikat na ang bukang liwayway.